Maraming salamat sa pakikinig. E-comment sa baba ang storya na gusto nyong marinig. Huwag kalimutang mag-subscribe. Alas 6 ng umaga nang mag-alarm ang cellphone ko. Gising, kape, banyo, bihis, normal na routine. May text si Mrs. Tony, bili ka ng gatas pag-uwi mo. Sabi ko sa sarili ko, siguro mga alas 10 ako makakauwi. Dapat ganun lang kasimple ang araw ko. Unang pasahero ko si Aling Rosa, taga Pandacan. Pauwi galing night shift sa call center. Ang ingay sa Maynila kanina, parang may riot, sabi niya. Hindi ko pinansin. Manila laging may riot. Hanggang sa makita ko yung sunod-sunod na patrol car na dumaan, sirena todo, parang may giyera. Nang ibaba ko si Aling Rosa, may tumawag sa radyo. Code Black sa ospital ng Maynila. Repeat, Code Black. Bakit parang pelikula lang? Tapos biglang may sumigaw sa kanto. Isang lalaking hubad, puno ng dugo, kumagat sa leeg ng traffic enforcer. Putangina, di ko alam kung tumaya ako sa brief o hindi. Diretso ako sa police station. May pulis na nagwawala sa labas, naka-handcuff pa. Huwag lapitan, may rabies, sigaw nung isa. Pero nung nakita ko yung mata, nung nakawala, blanco. Parang isda. Tapos bigla siyang dumagan sa mukha ng isang pulis. Kumagat sa ilong, dugo everywhere. Sinugod ko ng taxi ko. Bumangga ako ng diretso. Yung zombie nalaglag pero bumangon agad. Yung pulis na kinain ng ilong, bigla siyang nagsuka ng itim. Tapos nagsimula na ring mangagat. Doon ko na-realize, kumikalat sila. Lumipad ako palabas. Sa rearview mirror, nakita kong dumadami sila. Mga nurse na may uniform na duguan. Mga bata na parang naglalaro pero kinakain yung mga kasama nila. Tangina, umiyak ako habang nagmamaneho. EDSA. Tanginang EDSA to. Ngayon ko pa na-experience yung worst traffic ng buhay ko. Lahat ng kotse naka-hazard. May mga taong tumatakbo, sumisigaw. Yung iba, hinahabol. Sa left side ko, may van na puno ng zombies na kumakain ng driver. Tapos biglang, bang! May sumalpok sa likod ko. Lalaking sugatan. Tulong, kinagat ako ng aso ko kanina lang. Sabi ko, tangina mo, lumabas ka, pero huli na. Bigla siyang nagsuka ng itim sa dashboard ko. Namutla, nangisay, tapos yung mata niya, nag-iba. Alam ko na gagawin ko. Binunot ko yung tire wrench ko at umalis ako sa kotse ko. Kailangan ko ng gamot, tubig, kahit ano. May 7-Eleven na bukas, pero puno ng dugo. Yung cashier nakatago sa likod. Tulungan mo ako, sabi niya. Pero kita ko na yung kagat sa braso niya. Namumutla na. Biglang may pumasok na zombie. Buntis! Putangina, buntis! Lumapit sa akin, umiiyak. Tulungan niyo po ako, ang sakit ng tiyan ko. Tapos bigla siyang nagsuka ng mga daliri ng sanggol. Sinapak ko sa muka. Nahulog siya sa rack ng chips. Pero bumangon ulit. Kinailangan kong sunugin yung tindahan. Sorry na lang sa cashier. Narinig ko siyang sumisigaw habang lumalayo ako. Alas 6 na ng gabi nang makarating ako sa bahay. Basag ang bintana. May dugo sa hagdan. Mrs. Anak ko? Walang sumasagot hanggang sa may tumunog ang cellphone ko. Text ni Mrs. Nasa evacuation center sa school. May dala kaming kutsilyo. Sana mabasa mo to. Yung huling text, mahal kita. Ngayon, nakapark ako sa tabi ng kalsada. Nakikinig sa radyo. Ito ang militar, all survivors proceed to. Pero putangina, wala na akong gasolina. Wala na akong pagkain. Pero meron akong tire wrench. At meron akong taxi. Taxi driver lang ako kahapon. Ngayon, kailangan kong maging zombie killer.